Okay, magandang araw sa iyo kapatid. This is your one and only Sir PT for another guide kung paano makapag-take ng NAPOLCOM exam. Now, kapatid, bakit ba kailangan mo mag-take ng NAPOLCOM? Ang nakikita mo ngayon sa screen mo ay yung mga qualification para po makapasok sa pagpupulis. At kung titignan mo yung number 5, yan po yung eligibility na kailangan. Kasama po dyan ang NAPOLCOM, meron po tayong PRC and Civil Service, pero ang pinaka-common na ginagamit na eligibility para makapasok sa pagpupulis ay walang iba kung hindi ang NAPOLCOM PNP Entrance Exam eligibility. Now, forward tayo. Kapatid, nagbaba po ng memo ang NAPOLCOM kung saan sinasabi nila, ito mag-exam na uli kayo, may date na, may time na and everything. So, kailan ba ang exam, Sir PT? Ang exam po kapatid ay April 27, 2025. Malapit na, ano? And kailan naman po ang registration, sir? Ito kapatid, this coming March 3 na po agad. Ang lapit na, ano? So, nakapapansin mo, may dalawang date dito. Nakakalito, ano? Ano kaya yan? Simplihan lang natin. Ang NAPOLCOM po ay may mga office sa iba't ibang parte ng bansa. Okay? So, bago ka po mag-submit ng requirements mo, kailangan mo munang magpa-schedule. So, yung online registration, ang purpose niyan is kumuha ng araw kung kailan ka pupunta sa processing period mo. Again, sa March 3 to 7, online lang po muna yan, kukuha lang muna ng schedule. Okay? Sa March 10 to 21 naman po, ano po yan? Dito po yung magsasubmit ka na ng mga requirements na hinihingi ni NAPOLCOM. Okay? So, please take note, ito po yung mga importanteng date. Again, online registration, kukuha ng schedule, processing period, pupunta ka sa NAPOLCOM office, magsasubmit ng requirements mo. Now, para makakuha ng NAPOLCOM exam, ito po ang mga importanteng steps. Number 1, kuha ka muna ng slot para po makapagpasa ka ng requirements sa step 2. And number 3, mag-prepare para sa exam, mag-review. And lastly, galingan. Itap ang board exam o yung national exam ng NAPOLCOM. Now, proceed tayo for the step 1. Kapatid, ito na po yung online registration kung saan kukuha tayo ng schedule. Now, ito po ang link ng website kung saan po tayo magfa-file for the exam. napolcom-nos.org. Wala na pong iba. Hindi na po gumagana ang LERIS o OLIAS o yung mga luma. Ito lang po ang bago. Huwag na po kayong magpalito sa iba. Walang LERIS, walang OLIAS o kung ano man. Okay? Now, wag mo na munang buksan yung website ng NAPOLCOM, ha? Baka kasi excited ka. Ano nakalagay? Kapag nagpunta ka sa website na yan ngayon, ito pong lalabas. Nakalagay dito na yung NAPOLCOM online scheduling system ay magbubukas pa sa March 3. Kailan? Alas 12 ng tanghali at magsasarado ng March 7 ng 11:59. So, wag kang atat, wag mo na munang buksan, hindi pa nga po open. Okay? Now, paano kung March 3 na ng tanghali, alas 12? Buksan mo na yung website. Ito po ang lalabas. Okay? NAPOLCOM Online Scheduling System or the napolcom-nos.org. Now, kapatid, anong pipiliin mo? Ang pipiliin mo dyan, most likely civilian ka, yung kulay blue. Huwag mo pong pipiliin yung kulay dilaw na entrance exam. Hindi pa yan para sa'yo. Yung mga magte-take ng kulay dilaw, alam nila yan ang titake nila. Pero ikaw, na hindi ka pa police, na wala kang eligibility, civilian ka, blue ka. Kasi yung mga dilaw, alam na nila na yun ang iti-take nila. Huwag mong problemahin yung dilaw. Madami pong pumipindot ng dilaw. Pag yan ang pinindot mo, hindi ka ma-entertain. So, ang pindutin mo, yung blue. Okay? Para walang problema. Yung blue ang pindutin. Now, kapag pili mo ng blue, ito ang lalabas sa'yo. First name, last name, middle name, at iba pang mga detalye. Okay? Ngayon, kapatid, lagyan mo na ng details mo yan. Make sure na ang mga detalyeng ilalagay mo ay correct. Please lang, naku po, Diyos mio, double check niyong mabuti. Taon-taon na lang may nagkakamali dito, hindi binabasa ng maigi. Please, double check your first name, last name, middle name, at iba pang impormasyon. Okay? So, nakapag-fill up ka na, again, please double check. Now, kapatid, importanting tip before we proceed. Kapatid, ang gawin mo, yung ID na i-upload mo, isend mo sa messenger mo, tapos i-download mo. Okay? Bakit mo gagawin yan?
Kasi po ang next step natin ay mag-upload ng ID. Kapag po malaki ang file size ng ID mo, hindi yan tatanggapin ng website. Okay? Again, kapag mali ang file size, kapag masyadong malaki, hindi yan tatanggapin. So, paano paliitin? I-send mo sa messenger mo, i-download mo, yan ang i-upload mo. Okay? Now, i-upload mo yung ID mo, harap likod ang hingin yan sa'yo, tapos i-click mo na yung submit. Now, importante to ha. Kapag pindot mo ng submit, sobrang importante, mag-take ka agad ng screenshot. Kapatid, makinig ka mabuti, mag-take ka ng screenshot, okay? Bakit? Madami na after nila magpindot ng submit, wala nang pakialam. Ang ginawa, ni-refresh. Anong ginawa? Wala na, tapos na, okay na daw. No! Hahanapin po ng NAPOLCOM itong online registration notice. So kapatid, pag nakita mo yan, yung congratulations, make sure naka-screenshot ka kagad para hindi mawala yung slot mo. Okay? Balikan ko lang. Now, nakalagay dito, place of registration. Bago ko makalimutan, sorry, ngayon ko lang naalala, ilalagay mo dyan kung anong region ka mag-e-exam, kapatid. So, kung ikaw ay taga Mindanao, piliin mo kung anong region ka. So, ang pinili ko dito, Calamba City, Laguna, Region 4A. Okay? Now, pinaalala ko lang, pipiliin mong registration again kung saang parte ka ng Pilipinas at saan parte ka mag-e-exam. At yung processing date, ano naman po yan? Dito maraming engot-engot. Sa pagpili ng processing date, ang dami nagtatanong sa akin, mga susunga-sunga. Bakit? Sir, pwede po bang hindi ko mapuntahan yung araw ng processing date ko? Sir, pwede bang kinabukasan? Putya, kapatid, ikaw na nga yung pinapili ng NAPOLCOM, ikaw pa yung hindi susunod sa usapan. Malinaw na ang processing date, ikaw mamimili. So, dapat mapuntahan mo yung araw na yon. May magsasabi naman, Sir, di ba pwede naman bukas? Sir, putya. Kapatid take note. Kung anong araw nilagay mo sa processing date, ikaw, yun yung araw na pupunta ka. Okay? So, para walang problema, huwag mong bigyan ng stress yung sarili mo. Bakit ako ganito? Kasi, kapatid, ang dami na nagtanong sa akin before. Sir, baka pwede bukas, mga pwedeng ganyan. Kapatid, huwag matigas ang ulo. Ang daming hindi nabigyan ng slot dahil hindi nag-follow ng basic instruction. So, piliin mo yung tamang processing date at tamang lugar, wala kang problema. Again, balik tayo sa screenshot. So, again, pag nakita mo na yung congratulations, make sure mo na na-screenshot mo yan para wala kang problema, ha? Tapos, sa baba niyan, pag nag-scroll down ka, ayan, pwede mong i-save yan sa cellphone mo or i-print. Advice ko lang sa'yo, mas maganda printed. Kasi minsan, pagpunta mo sa NAPOLCOM office, lobat cellphone mo, o kaya pumila ka ng mahaba, hindi mo na ma-access, print mo na para wala kang problema. Okay? So, pag print mo yan, isama mo na sa ibang requirements mo para no problem ka. Okay? So, kapag meron ka ng ganyang screenshot, wala ka ng problema, all goods ka na, pwede ka na magpunta ng processing. Pero, okay. Yung iba kasi nagkakaproblema. Ito, Sir, pinindot ko yung website. Ito ang lumabas. Kapag lumabas po dyan ay 504 gateway timeout o yung 500 server error, ano ibig sabihin yan, sir? Simple lang. Sobrang madaming tao ang uma-access ng website, hindi lahat na pagbibigyan. For example, isipin mo, Jollibee, full pack, lahat ng mesa may nakaupo. Anong gagawin mo? Maghihintay ka na may lumabas. So, paano yung maghihintay na lumabas sa website, sir? I-refresh mo yung page. So, ibig sabihin yan, maraming nag-sign up at that moment. So, i-refresh mo ng i-refresh hanggang papasukin ka ng website. Same with Jollibee. Puno lahat ng mesa, nakapila ka, antayin mo muna na mabakante. And you do that by refreshing. So, refresh. Common problem ito. Maniwala ka sa akin, ha? Sa March 3, common problem ito. Madaming hindi maka-access ng website. Ano gagawin? Walang iba kung hindi mag-refresh hanggang makapasok. Bakit hindi makapasok? Sobrang daming uma-access. Refresh hanggang may lumabas at ikaw naman na makapasok. Okay? Hanggang may makatapos mag-fill up, makakapasok ka rin. Now, ito pa, isang common error. Nakapag-sign up sila, pero hindi na screenshot. Ito yung sinasabi ko kanina. Di ba, screenshot mo yan. So, hindi nila na screenshot. Ano ginagawa nila? Magsa-sign up ulit ang mga kulugo. No. Hindi po kailangan. Kapag nag-sign up ka uli at nakalagay dyan, already in the list ka na, okay?
kapatid, wala ka ng problema. Ibig sabihin, kasama ka na sa listahan para sa araw ng processing date na pinili mo doon sa NAPOLCOM Regional Center na pinili mo. Sir, papaano yan? Wala akong may papakitang notice. Diba? Kasi wala kang ganito, diba? Anong gagawin mo? Ito, kontakin mo ang NAPOLCOM Facebook page na kung saan region ka. Lahat po ng NAPOLCOM regions mula Region 1 hanggang dulo-dulo ng Pilipinas, may Facebook page yan. Kung walang Facebook, may contact number yan. Kung walang contact number, may email yan. I-contact mo sila to confirm na alin? Na already in the list ka na. Diba? Huwag ka na mag-sign up ulit. Kasi yung slot, kawawa naman yung iba, diba? Kinukuha mo doble-doble slot mo. So, kontakin mo ang NAPOLCOM para wala kang problema, ipa-confirm mo na nasa listahan ka. Tapos ang problema. Now, sir, paano tong error na to? Maximum examine na. Ibig sabihin yan, yung pinili mong date, marami na pong pumili. So, ang gawin mo, pili ka ng ibang date. Sa ibang date na open pa, yon pasok ka doon. Pero sir, paano kung wala na po talagang date? Sir, wala ako nakuhang slot. Hindi. Refresh mo lang. Nagdadagdag po yan sila. So for example, nag-try ka mag-login ng mga alas 12 ng tanghali, i-try mo mga alas 3 na madaling araw, alas 10 ng gabi. Maya-maya nag-open up yan. Hindi po ako nagbibiro. Akala lang ng system, puno siya, pero pag nire-refresh nila yan by the end of the day, kasi may mga double entry, di ba, kagaya nito mga already in the list. So, yung system nila, nililinis yan, yung mga double entry, nababakante. So, pag nabakante, all goods ka. Makakapakuha ka pa ng slot. Sir, paano to, sir? Wala na talaga ako makuha. Okay, pag wala na talaga makuha, kapatid, don't worry. Lahat po ng regional center ng NAPOLCOM nag-open for walk-in. Sir, kailan yung walk-in kadalasan? Kadalasan po, in-open nila yung walk-in kapag paubos na yung mga nag-online register and may remaining slots pa. Okay, so pwede ka mag-walk-in kapag wala ka na talagang nakuha. Sir, lagi bang may walk-in? Opo, hindi po yan halos nawawala. Lagi po sila nag-o-open ng walk-in slots sa NAPOLCOM. Okay, at to confirm all the information that I've given you, o kaya para kontakin sila kung already in the list ka na, ito po ang listahan ng mga contact details ng NAPOLCOM. Ito mga regional center nila. Yan po yung mga email nila at mga contact number. Okay, so may gusto kang ipaklarify sa NAPOLCOM and so on, dyan mo po ipapatama. Now, nakalimutan ko lang. Isa pa sa mga common error na hindi ko nalagay dito. Sir, mali po yung pangalan na nalagay ko. Sir, mali yung birthday na nalagay ko. Sir, mali yung contact number. Anong gagawin mo? Simple lang. Kapatid, pag nag-file ka na, di ba, yung pumili ka ng registration date, ng processing date, kapag nag-file ka na, sabihin mo doon sa nagtatype, itatype kasi yan doon. Sabihin mo doon sa nagtatype, sir, yung pangalan ko may error, pwede po pakicorrect. Sir, yung birthday ko may error, pwede pakicorrect. Ikino-correct po nila yan doon sa mismong regional office kapag magsasubmit ka na ng requirements. Okay? So, common error yon, mga maling pangalan and so on. So, binibigay ko lang sa'yo. Now, okay, meron ka ng registration notice. Ready ka na for processing period. Ito yung mga ire-ready mo. Number 1, yung notice, yung congratulations. Number 2, yung iyong passport photo. And then, number 3, kailangan mo ng ID na dapat government issued at may birthday mo. Yan yung mga sample. National ID, passport, postal, driver's license. Now, eto kapatid, isa lang sa 3 ang kailangan. Okay, yung iba kasi 3 dinadala. Isang transcript of record, isang diploma, o isang certificate of graduation. Now, kapag dinala mo yan sa NAPOLCOM, photocopy ang dalhin mo, pero dalhin mo rin yung original. Kasi dino-double check nila yan doon. Kung tama yung laman ng photocopy sa laman ng original. Okay? Now, paano sir kung hindi ko dala yung original pero may certified Xerox copy ako, pwede yon? Yes po. Pero mas maganda, pinaka less hassle, photocopy, original. Iuuwi mo pa rin naman yung original, di nila yung kukunin. Ito-double check lang nila kung parehas yung laman. Okay? So, sunod, legal size envelope. Mamaya ipapakita ko yung sample at 21 pesos worth of mailing stamp at yung presyo ng exam is 400. Lahat po yan nakalagay dun sa memo na pinakita ko ngayon at kanina. Now, ito po yung dadalhin mo, ipaprint mo kapatid,
Importante yan to confirm yung slot mo para sa araw na yon. Ito naman po yung sample ng passport photo. Kailangan nakaputing t-shirt, nakaputing background. Please take note. Yung pangalan, importante, first, middle, and last name dapat ang format. Kapag po nag-last name ka muna, kapatid, hindi yan tatanggapin. May mga students na ako before, matigas ang ulo. Ilang beses ko nang sinabi first, middle, and last. Ang ginawa, last name pa rin inuna kasi sa ibang exam, last name pinapauna. Sa NAPOLCOM, iba nga yung format, first, middle, and last. So, sundin lang natin para walang issue. At ito naman yung sample ng legal size envelope and mailing stamp. Kapatid, itong dalawang to, nabibili mo to pag nag-file ka sa NAPOLCOM, meron po yan doon. Okay? Pero in case na wala kang mabili, pwede kang bumili yan sa postal office, o postal officer sa Shopee, meron. So again, meron po niyan available sa NAPOLCOM office, pero kung wala man, pwede kang bumili sa postal office or sa Shopee. Yung legal size envelope, yan po yung kagaya na nakikita mo pag dumating yung bill ng Meralco. Okay? Next. Now, ito yung mga requirements mo, kapatid. Pumila ka sa NAPOLCOM, pinakita mo yung registration notice mo, ipatama mo na lahat and everything, na-submit mo na, magkakaroon ka ng notice of admission. Yan yung nakikita mo. Nakalagay dyan yung pangalan mo, yung picture mo, application number mo, and every detail na importante to take the exam. Huwag mong wawaliin yan. Okay? Tapos picturean mo agad. Para kung sakaling mawala, meron kang online copy ka. Para mapaprint mo kung sakali. Pero, huwag mong wawalain yan. Ilagay mo sa isang safe na lugar to ensure na madadala mo sa araw ng exam. Okay? So, nakalagay po dyan lahat ng detalye. Mga pwede mong dalhin sa araw ng exam, kung saang lugar ka mag-exam, kung anong room number mo, seat number mo, nandyan po lahat ng important details. Okay? Pati yung coverage ng exam nandyan. So, dapat dalhin mo yan sa araw ng exam, pati yung ibang nakalista dito. Now, nakakuha ka na ng online registration, nakapag-submit ka na ng requirements, meron ka ng NOA. Ano na yung step 3, kapatid? Ang step 3 ay simple lang, mag-review. Hindi madali ang NAPOLCOM exam, marami pong bumabagsak. Pero, kapag ikaw ay nakapag-aral, nakapaghanda, walang imposible. Now, kapatid, iniimbitahan kita sa aming review, pwede kang sumama, pwede kang mag-enroll, i-guide kita kung paano mag-top sa NAPOLCOM exam. Sir, mag-top? Pwede nga. Sandali. Ito yung ating Facebook page. Ito po yung link, facebook.com/mentoring.pt. Makikita nyo naman, yan yung itsura ng page. Now, paano ko nasabi na matutulungan kita mag-top? Simple lang. Ang inyo pong lingkod ay 2 beses nang nag-top sa NAPOLCOM exam, kapatid. Tayo rin po ay top-notcher sa iba't ibang examination, penology, criminology, fire officer. Matutulungan kitang abutin ang pangarap mo. Tandaan mo, importante ang mataas na rating sa exam. Bakit? Ang rankings po pag nag-apply sa PNP, kinukuha yung GWA at eligibility divided by 2. Kapag mababa ang eligibility mo o yung GWA mo, mahihirapan ka makapasok sa PNP. Importante na mataas ang score mo sa NAPOLCOM exam. At doon ako papasok. At doon kita tutulungan. Okay? With all that said, tapos na tayo sa guide. See you sa review. Kapatid, do the hard work, especially if you don't like it. Gawin mo yung mahirap dahil yan ang magpapadali sa buhay mo. Magandang araw sa iyo, mag-iingat parate. Good luck, goodbye, see you sa review.